Nang ibinalita nga ng dalawang binabalak nilang magpakasal ay ang unang-una na natuwa ay ang anak nilang si Norvin. Hindi nyo alam kung paano nyo ako pinasaya, Mom and Dad. Kitang-kitang kagalakan sa manipis nitong muka na kahit may dinaramdam ay tila sumigla ito sa ibinalita ng dalawa. Kaya nga, ang akala ko hindi tatanggapin ng mami mong proposal ko. But I'm gladly says she accepted. Nasisiyahang sabi naman ni Jeff na inakbayan pa si Chanley na napangiti naman ang ubod tamis. So kailan bang big event, Mom, Dad? Tanong ni Norvin na mukhang excited na sa magaganap na muling pag-iisang dibdib nila. As soon as possible, darling. Basta magpalakas ka para masaksihan mong kasal namin ng daddy mo, ha? Wika ni Chanley na masuyong hinaplos ang pisngi at kinintalan pa niya sa noo ang anak. Opo, sagot naman ni Norvin. Nagkakasiyahan pa rin silang tatlo nang pumasok sa silid si Sarah at ang asawa nito. Maaari ka bang makausap, iha? Baling ni Sarah kay Chanley. Excuse me lang. Pasintabi pa ng babae sa mag-ama na wala pa ring awat sa pagpaplano sa nalalapit na kasal nila. Tuluyang sumunod si Chanley sa mga magulang. Saktong pagkasarado ng babae ang pinto ay agad na inilahat nito ang nasasaloob. Alam ko, iha, ay ginagawa niyo lang ito para masiyahan si Norvin. Pero kalabisan naman ata ang magpakasal pa kayo. Nababahalang saad ni Sarah. Oo nga, anak. Baka nabibigla lang kayo ni Jeff at hindi nyo na pinag-iisipan pa mga bagay-bagay. Siguro mas mabuting hindi nyo na lang ituloy yan. Payo pa ni Richard. But Dad, parehas namin ginusto ito. Saka hindi naman kami napipilitan. Ang totoo ay tunay pong pagbabalikan namin. Na mahal namin ang isa't isa. Explain ni Chanley. Pero anak. Sige na, Dad. Please, suportahan nyo na lang kami. Pakiusap ni Chanley na hinawakan pa ang mga palad ng magulang na nagtinginan pa. Kita niyang pagbuntong hininga ng ina. Ayaw ka lang namin na masaktan ulit sa padalos-dalos na pagdedesisyon mo. Dagdag pa rin ni Sarah. Buo na po ang loob ko, Ma. I'm sure it will work out. Anong mangyayari sa babaeng nabuntis niya? Wala siyang balak panagutan. Sabad naman ni Richard na nakaismit. Saan niyo nalaman yan, Dad? Nagulat na sabi ni Chanley. Matagal na naming alam, iha. Sinabi ng kambal mo. Kaya nga nang magsabi kayong dalawa kanina na magpapakasal kayo, nag-alala kami ng daddy mo. Alam kong hindi pabor sina Vince at Clarice sa pagpapakasal nyo. Nasabi ni Richard na may pag-aalala sa tinig. Matamang nag-isip si Chanley. Dahil sa pagka-overwhelmed niya sa naging proposal ni Jeff ay hindi na niya naalala si Maxine. Maging siya man ay nag-aalala na baka hindi matuloy ang plano nila ni Jeff. Tuluyang nagkasalubong ang makakapal na kilay ni Jeff sa sinabi ng ama. Pardon please, pero wala na kayong magagawa para ibahin ang pasya ko na muli kami magpakasal ni Chanley. Matigas na sabi ni Jeff. Iho, pero paano naman si Maxine? Hahayaan mo bang lumaki ang anak mo sa kanya na walang ama? Unti-unting napakuyom ang kamao ni Jeff. Bakit napasama sa usapan si Max? Pigil ang galit niyang sabi. Talagang masasali ako sa usapan na to dahil dinadala ko naman ang susunod na apo ni na tita at tito. Mataray na wika ni Maxine na taas noong naglakad palapit sa kinaroroonan nila. What are you doing here? Hindi ba sinabihan na kitang ako ang pupunta sa place mo? Walang kangiting-ngiting saad ng binata. Huwag mo akong pinagmumukhang tanga, Jeff. Alam ko naman na wala kang kabalak-balak na puntahan ako. Kaya nang sinabi ni dad mo na maaari akong tumira pansamantala rito sa inyo para mas matutukan mo ang pagbubuntis ko. Don't worry, Jeff. Hindi naman ako ganoon kasama para pagbawalan ka ng puntahan si Norvin sa ospital. Nakataas ang sulok ng labing saad ni Maxine na nagdekwatro pa sa kinauupuan. Tuluyang ibinahaling ni Jeff ang muka. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Akala ko pa man din ay totoong suportado niyo kami ni Chanley sa pagpapakasal. Mapait na anas ni Jeff. Anak, hindi naman sa ganoon. Ngunit iniisip lang namin ang tama. Nagpapaunawang wika ni Doña Clarice. Totoo yun. Hindi kami makakapayag na lumaking bastardo ang anak mo kay Maxine. Kaya kung maaari, Jeff, ay siya ang pakasalan mo at hindi si Chanley. Utos ni Don Vince. Nasa mukha nitong determinasyon. I can't believe this. Talagang hindi nyo na isinaalang-alang ang mararamdaman ni Chanley at ng apo nyo? Si Norvin. Tuluyang tinalikuran ni Jeff ang mga ito
At hindi pa siya nakakalabas ay mabilis na siyang hinawakan ni Maxine sa kamay. May mahirap ba sa hinihiling ko? Heto na nga, magkakaanak na tayo. Mabibigyan na kita ng anak. Magkakaroon tayo ng buong pamilya kapag nagpakasal tayo, hindi ba? Napakasaya yun. Puno ng sigla ang kabuuan ng mukha ni Maxine habang tinititigan ng nakatitig lang naman sa kanya na si Jeff. I'm sorry, Max, pero kahit kailan hindi ko kaya magpakasal sa'yo. Iba ang mahal ko at si Chanli yun. Ano mangyayari kapag nagpakasal tayong dalawa kung hindi naman tayo nagmamahalan? Hindi lang sarili natin ang niloloko natin, kung hindi pati na rin ang batang isisilang mo. Wika ni Jeff. No! Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero nasisiguro ko na magagawa din natin dahil may anak na tayo, Jeff. Pagsusumamo ni Maxine na tuluyang yumakap sa lalaki. Nag-iiyak na ito. Pakiusap, Max. Don't make it hard for us. Don't worry. Kahit hindi tayo magpakasal ay ibibigay ko ng buong-buo ang atensyon ko sa bata na isisilang mo. I promise. Iyon na lang ang ipinangako niya. Akala niya ititigil na sa pangungulit ang babae. Ngunit lalo lamang itong nagwala. Ayoko ng pera mo, Jeff. Gusto ko ang pagmamahal mo. Sige, kapag itinuloy mo ang pagpapakasal sa babaeng yun ay hindi mo na makikita pa ang anak mo sa akin. Ilalayo ko siya sa'yo. Galit na banta ni Maxine rito. Subukan mo, Max, at makikita mong hinahanap mo. Malimig na ani ni Jeff na madiin pang hinawakan ng braso nito. Aray! Nasasaktan ako, Jeff! Napangiwi si Maxine. Bigla naman siyang binitiwan nito. Ngunit ang malamig na titig ay nanatili sa mukha ng lalaki. Marami na akong iniisip, Max. Kaya sana wag mo nang dagdagan pa. Bahala ka kung hayo mo man ang anak natin. Kung yan ang gusto mong mangyari. Huling sabi ni Jeff bago siya tinalikuran nito. Nakasalubong naman sa hagdan ng binata ang kapatid na si Beatrice na natitiyak niyang narinig ang lahat ng pag-uusap nila ni Maxine. Tuluyan naman naglakad papasok si Maxine. Mag-iisip siya ng bagong plano para makuha ang lalaki. Hey, Maxine, right? Habol sa kanya ni Beatrice, kaya upang matigil sa paglalakad ito. Yeah. Oh, hi little kiddo. Bati ni Maxine sa pamangkin ni Jeff na si Jaxru. Hindi naman umimik ang bata. Pwede ka bang makausap? Umpisa ni Beatrice. Sure. Ano bang pag-uusapan natin? Gusto lang kitang prangkahin. Pero alam mo hindi kita gusto para sa kuya ko. Kaya kung maaari huwag kang umasa na pakakasalan ka pa niya. Dahil para sa akin mas gugustuhin ko pa rin ang ate Chanli na maging asawa ni kuya. Kaya pwede get out to our house. Pagkasabi ni Beatrice sa mga katagang yun ay tuluyan na itong naglakad papasok. Tinapig pa nitong balikat ni Maxine na nagulat at hindi inaasahan na makakarinig ng ganoon sa babae. Hindi tuloy mapigilan na magngit-ngit pang lalo si Maxine. Hindi ako papayag. Kahit pagtulungan niyo pa ako ipaglalaban ko ang karapatan namin na magiging anak namin ni Jeff. Isinusumpa ko yan. Nanggagalaiting sigaw niya. Mula sa di kalayuan ay naroon naman si Don Vince na nakaupo sa wheelchair nito. Nasa likuran naman ito si Doña Clarice na naiiling pa. Mukhang hindi na natin mababago pang isip ng panganay mo sa pagpapakasal sa dati niyang asawa. Ani ni Doña Clarice. Hayaan mo at gagawan ko ng paraan para hindi matuloy ang kasal nila. Sa ngayon ay mas kailangan tayo ng mga bata, lalo na si Norvin. Pakikiusapan ko na lang itong si Maxine na wag nang gumawa ng usapin para hindi magkagulo. Nasabi ni Don Vince. Mabuti pa nga. Matipid na saad naman ni Doña Clarice. Walang pagsidlan sa katuwaan si Norvin habang ipinapakita ni Chanli ang mga plano nila ng ama nitong si Jeff sa nalalapit na kasal ng dalawa. Pinagmamasdan nito ang bawat galaw at reaksyon sa mukha ng kanyang ina. Mom, congratulations. Wika ni Norvin. Salamat anak. Kaya sana magpalakas ka para sa araw ng kasal namin ng dad mo. Ani ni Chanli na hinawakan pa ang ulo ng anak. Oo naman ma'am. Para sa inyo makaka-attend ako. Ang totoo, gusto ko na rin lumabas sa ospital at magstay na lang sa resort. Hiling ni Norvin. Huwag kang mag-alala at kakausapin ko ang daddy mo ng tungkol dyan. Tugon ni Chanli. Natutulog na muna ako, mami. Sabi pa ni Norvin. Tinanguan lang naman ni Chanli ito. Pinagmamasdan lang niyang mahimbing na tulog ng anak niya. Maya-maya hinaisipan ni Chanli na tawagan sa number nito si Jeff. Ngunit panay rin lang iyon.
Wala nang nagawa si Chanli kundi ang tuluyang isilid sa handbag niya ang aparato. Nasaan ka ba? Usal ni Chanli sa sarili. Kahit ayaw niyang isipin na baka na pinuntahan nito si Maxine ay hindi niya maiwasan. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa anak. Ito na lamang ang nagbibigay ng lakas sa kanya para ipagpatuloy ang buhay. Binilisan na ni Jeff ang pagbaba sa kanyang kotse. Nag-doorbell na rin siya. Maya-maya ay nakita ng binata ang paglabas ng katulong ni na Maxine. Iho, nasa taas si Maxine. Puntahan mo na lang siya roon. Bilin nito. Sige po, manang. Magalang na sagot ni Jeff. Papasok na siya nang mapansin niyang pag-ilaw ng hawak niyang iPhone. Nakita niya si Chanli yon. Hinayaan na lang niya iyon. Mamaya niya na ito kakausapin. Sa ngayon ay importanteng makita niyang kalagayan ni Maxine. Salamat at dumating ka na. Nangihina ang tinig ni Maxine. Are you sure okay ka na? Baka kailangan na nating magtawag ng doktor o kaya kailangan na dalhin pa kita sa ospital. Nag-aalalang wika ni Jeff matapos niya makapasok sa silid at makita niyang nakahiga si Maxine. Wag na, Jeff. Pagod lang siguro ako. Saka marami rin akong iniisip. Usal ng babae na umiling pa at hinawakan ng palad ng binata. Gustong bitawan sana ni Jeff iyon, ngunit hinayaan na lang niya ito. Para sa kanya'y walang mali siya iyon. Bakit kasi hindi ka magstay na lang dito sa inyo? Ipagpaliban mo muna ang modeling photoshoot mo. Baka yon pang dahilan kung bakit ka napapagod. Alalang sabi ni Jeff. Ano ka ba? Kilala mo naman ako. Alam mong stress reliever kong modeling. Nakangiting sagot ng babae. Natutuwa siya sa nakikitang pag-aalala sa mukha ng best friend niya / ama ng baby niya. I know, pero iba na ngayon. You carrying our child. Hindi ba't nakwento mo dati na napakasela na naging pagbubuntis mo kay Sina? Pangungulit ni Jeff. Yeah, but I can manage. Don't worry. Kapag hindi ko na talaga kaya ay kusa akong titigil. Nakapirma na kasi ako ng contract kaya hindi ako pwedeng mag-back out. Dahilan ni Maxine. You don't have to worry, Max. I'm willing to pay everything. Basta para sa kapakanan ng baby natin. Dahil sa narinig ni Maxine sa bibig ng lalaking mahal niya ay parang nanaba ang puso niya. Matutuwa sana ako kung ganyan ka rin sa akin. Umaasam na sabi ni Maxine. Natigilan si Jeff. I'm sorry, Max. Alam mo naman na hindi maaari. Bakit? Dahil kay Chanli? Why a sudden of change, ha? Alam kong wala kang ipinangako pero nararamdaman ko naman na nag-iiba na ang tingin mo sa akin dati. Kaya nga nabuo natin ang baby ko. Pero dahil sa pagbabalik ng ex-wife mo ay tuluyang kang nag-iba. Mapait na tugon ni Maxine. Please, Max. Pwede tigilan mo na yan. Intindihin mo na lang ako. Pakiusap ni Jeff na nag-iwas ng tingin. Fine. Hindi ko lang kasi maiwasan. Pagpapaubaya naman ni Maxine. Salamat. Ang importante ay napapayag ko si Chanli na dalaw-dalawin kita. Balita ng binata sa kanya. Talaga? Napakabuti naman niya. Labas sa ilong niyang papuri sa karibal niya. Oo, kaya nakatiti ako rin na magkakasundo kayo kung gugustuhin mo lang. Dagdag ni Jeff. Pwede rin. Plastic niyang sagot. Pero sa loob-loob niya ay nagngingit-ngit siya. So, kailan ang wedding day? Sige pa rin si Maxine sa pagtatanong. Next week na, Max. Kung gusto mo, pumunta ka rin. Paanyaya ni Jeff na tuluyang tumayo at nagtimpla ng gatas para sa babae. Sige, pupunta ako. Gusto niyang iikot ang mata niya ngunit nagpigil siya. Really? I'm glad na gusto mong makarating. Usal ni Jeff. Nakatalikod ito sa babae kaya hindi niya napansin ang panlilisik ng mata nito habang nakatitig sa maluwang na ngiti ng binata. Oo naman, gusto ko rin masaksihan ang pinakamasayang tagpo sa buhay mo. Best friend mo ako, remember? Malamig niyang sabi. Thanks, Max. Puno ng siglang nagpasalamat naman si Jeff at tuluyang ibinigay niya sa babae ang baso ng gatas na tinimpla niya para rito. Ngumiti lamang si Maxine at humigop doon. Magpapasalamat ka pa kaya kung maisasakatuparan ko sa pinakamismong araw ng kasal mong matagal ko ng plano? Para tuluyang masira ang pagsasama niyo. Demonyitang saad sa isipan ni Maxine habang nakatitig sa gwapong mukha ni Jeff. Akmang lalabas sa loob ng elevator si Jeff nang makita niya si Chanli na papasok naman. Hi! Alanganin na bati ni Jeff. Nagbabaka sakali siya na sagutin siya ng babae ngunit pinili nitong mag-iwas ng tingin.
Tahimik pa rin ito hanggang sa tuluyang sumarado iyon. Are you mad at me? Patuloy ni Jeff. Sa totoo lang ay hindi siya masanay-sanay sa tuwing ganito ito na hindi siya kinakausap. Mas gusto na niyang inaaway siya nito. At least doon ay nasasabi sa kanya ni Chanley kung ano ang nasa loob nito. Please talk to me, honey. Sumamo ni Jeff na hinawakan pa sa palad si Chanley. Sa sandaling yun ay tuluyan siyang nilingon ng babae. Kitang-kita ng binatang pag-umpis ang pangingilid ng luha nito. Tuluyan nagbukas ang pinto ng elevator at sabay silang naglakad palabas. Can you tell me what's the matter? Kung anong nagawa kong mali. Tumigil sa paglalakad si Chanley. Sa sandaling yun ay tuluyang napaharap ito sa lalaki. Mas okay na mag-usap sila kaysa iwasan niya ito ng paulit-ulit. Dahil kukulitin lang siya nito ulit. Hindi mo ba talaga alam? O talagang ayaw mo lang sabihin sa akin ng totoo? Maiintindihan ko naman kung pinupuntahan mo si Maxine. Pero yung iignorahin mo ang tawag ko, ibang usapan yon. Paano na lang kung may importante akong sasabihin? Kung may nangyari sa anak natin? Paano na lang kung wala ka sa tabi ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nagkataon. Matapos sabihin yun ay tuluyang napaiyak si Chanley. Agad naman siyang niyakap ni Jeff at inalo. Hush, honey, hindi mangyayari yan. Pangako, nasa tabi mo ako kapag nangyari man yun. Kaya sige, tahan na, huwag ka nang umiyak. Dahil mas lalo akong nahihirapan kapag nakikita kitang nagkakaganyan. Sumamo ni Jeff. Sobrang unfair kasi. Bakit nangyari pang ganito sa pamilya natin? Buo na sana ang kasiyahan ko kung hindi lang sa... Ngunit hindi na pinatapos ni Jeff ito. Tuluyan niyang kinabig pasandig ang mukha ng babae at hinayaang mag-iyak doon. Anak mo rin naman si Norvin. Pero pakiramdam ko ay mas inuuna mo ang kapakanan ng anak mo sa babaeng yun. Gayong ngayon mas kailangan ka ng anak natin. Nagdadamdam na usal ni Chanley. Huwag mo sasabihin yan. Parehas na importante ang anak ko sa'yo at kay Maxine. Don't you ever doubt that, honey. Kahit mawala pa si Norvin, narito pa rin ako. Hindi kita iiwan. Pangako ko yan sa'yo. Tumatak sa isipan ni Chanley ang mga salitang yun mula kay Jeff. Dumating ang araw ng kasal ni na Jeff at Chanley. Magandang sikat ng araw. Pinili ng binata na idaos ang pag-iisang dibdib nila sa garden, kung saan ikinasal dati ang isa niyang best friend na si Lawrence Paul, na present ngayon kasama ang kambal nitong anak na sina Shin at Esteliar. Naka-attend din si Ma'am Tolentino, ang orihinal na nangangasiwa ng garden. Parang kailan lang baby pa sina Shin at Esteliar, sabi ni Jeff sa katabing kaibigan. Sinabi mo pa. Sila ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Pagmula nang nawala ang mami nilang si Stephanie. Sagot naman ni Lawrence Paul na pinapanood lang ang paglalakad ng dalawa sa aisle ng garden. Ito ang piniling best man ng binata. Kaya nga, tugon naman ni Jeff. Tuluyang naputol ang pag-uusap nilang dalawa. Sumunod naman na naglakad ay ang kapatid niyang si Beatrice. Kapareha nito si Sebastian. Nasa mukha nito ang kaligayahan para sa kanilang dalawa ni Chanley. Sumunod naman ay si Andy na hindi maipinta ang pagmumuka. Kapareha nito si Camila na hindi nalalayo sa ekspresyon ng kaibigan. Naiiling na lang ni Jeff ang ulo dahil natitiyak niyang may hindi na naman pagkakaunawaan sa pagitan ng tatlo. Bukas na niya uusisain iyon. Ngiting-ngiti si Jeff nang makita niya naglalakad si Jax Rube na siyang ring bearer sa kasal nila. Kaparehas nito si Sina. Tanging ang anak lamang ni Maxine ang naroon kasama ang yaya nito. Ang babae ay hindi pumunta. Dahilan nito ay sumama ang pakiramdam. Pero alam niya na dahilan lamang ito. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatanggap na pakakasalan niya si Chanley. Kita niyang magkasundo ang mga ito. Mukhang nakakaget over na si Jax Rube sa crush nito na nasa States. Mula sa malayo ay kitang-kita niyang nakaupong si Norvin sa wheelchair, na siyang tulak-tulak naman ng mami niya. Habang si Don Vince ay nasa likuran naman ng dalawa. Nakaupo rin ito sa upuan na digulong. Habang itinutulak din ito ng caregiver nito. Tuluyang yumuko si Jeff at ginawaran ng masuyong halik sa noo ang anak. Sa wakas, Dad, masasaksihan ko na rin ang kasal niyo ni Mommy. Thanks, anak. Huwag ka masyadong magpapagod. Bilin pa ni Jeff na tinanguan lang naman ni Norvin. Matagal din kasing hinintay ng anak nila ang araw na yon. Nagbiro pa nga ito dati na makita lang nitong ikakasal silang dalawa'y pwede na itong kunin ang nasa itaas. Hindi nila ikinatuwa iyon. Pinagalitan pa nga nila ito.
Ngunit ang sabi ni Norvin ay tanggap na niya kung sakaling mawawala na siya. At least alam na nitong okay na sila ni Chanley. Hanggang sa naagawang pansin ni Jeff sa nabuksan na gate ng garden. Kasabay ang pumapailan lang na awiting pangkasal ay ang pag-uumpisang paglalakad naman ni Chanley na suot nito ang pinakamagandang damit pangkasal na idinisenyo lang naman ni Beatrice para rito. Parang maiiyak si Jeff habang pinagmamasdan niya ang unti-unting paglapit ng babae. Kaagapay nito sina Sarah at Richard. Ingatan mo at baka mahalin ang anak namin, Jeff. Bilin sa kanya ng matandang lalaki. Oo, tito. Sagot naman nito. Naku, iho. Mama at papa na ang itawag mo sa amin. Magmula ngayon ay ituring mo na kaming mga magulang mo. Wika naman ni Sarah. Maraming salamat, papa, mama. Puno ng kasiyahan na bigkas niya. Ikinatutuwa niyang tuluyan na siyang tinanggap ng mga biyanan niya. Matapos nakausapin ni Jeff ang mga magulang ni Chanley, ay tuluyan ng inabot ng mga ito ang kamay ng dalaga. Kapares niya ay tigmak na rin ng luha ang magkabilang mata nito. Sabay na silang umupo sa harap ng pare, na siyang nagkasal din sa kanila noong unang beses na maikasal sila. At habang nagpapatuloy ang seremonyas ay nakinig lang sila. Intimate ang naging kasal ng dalawa. Hindi katulad noong nagpakasal sila na inanunsyo pa nila sa madla. Mas pabor naman sa kanila iyon. Para makaiwas sila at dahil na rin para mailihim din ang totoong kalagayan na nag-iisa nilang anak na si Norvin.